Alagad o alagain? Alagad o alagain? Pag sinabing alagain, yan parang bata, sanggol. Kinakailangan mong alagaan. Pero pag nag-mature yan, yung bata, pag dumarating na siya sa age, mga kapatid, amen, na sapat na, nasa maturity age na siya, amen. Darating ang panahon, yung anak ni Sister Joanne, amen, yung anak o magiging anak naman ng anak niya, yun naman ang mag-aalaga. Everybody say amen. That's why bakit nasa training tayo? Kasi sa training, inaalagaan tayo na lumago. Amen. Ang purpose po, mga kapatid, sa paglilingkod sa Panginoon ay yung makita ni Lord na ikaw ay nagiging isang responsible na mananampalataya ng Panginoon. Amen. Sa umpisa, tayo ay consumer. Everybody say consumer. Pero, hindi po dapat tayo manatili sa pagiging consumer. Kasi dapat dumating tayo sa punto na tayo ay magiging producer. Everybody say producer. Ibig sabihin, nagpo-produce ka. Hindi ka nagko-consume lang. Dapat tayo ay nagiging producer, amen, ng mga bagong mananampalataya, amen, na inaakay natin, mga kapatid, sa Panginoon. Lalo magsabing amen. Mahirap pong isang tao ang gaganap sa lahat ng tungkulin sa simbahan. Tama po ba yun? Di ba kayo naawa kay pastor? Si pastor pa maglilinis ito after ng service natin. Di ba maganda, after ng service natin, responsible tayo ligpitin ang mga bangko na yan. Tama ba? Praise God. At humawak tayo ng walis tambo, kung kinakailangan, walisan po natin, mga kapatid, itong bahay panambahan ng Panginoon. Kasi lahat tayo dapat responsible. Amen. Sa pag-maintain, amen, ng kagandahan at kalinisan ng atin pong pananambahan. Everybody say amen. Tama po ba yung sinasabi ko? Praise God. Kasi pagka ganon, hindi lang po tayo taga-upo. Everybody say amen. Hindi lang po tayo taga-masid. Hello? At hindi po, ang feeling natin dito ay para tayong boss, mga kapatid. Dapat servant ang tingin natin sa ating mga sarili. Kasi tayo ay servant ng ating Panginoon. Everybody say amen. Pag ginawa niyo yan, mga kapatid, matutuwa si Lord sa iyo. Hello? Amen. Huwag niyo hayaan si pastor lang lagi kinatutuwaan ni Lord. Matuwa naman sa iyong Panginoon. Amen po ba, mga kapatid? Praise God. Lalo na kapag nag-i-invite kayo, nagdadala kayo ng kaluluwa, mga kapatid, nagagalak ang Panginoon. Kasama ang mga anghel ay nagagalak. Amen. Praise God ang Panginoon. Everybody say amen. Alam nyo, trabaho ni pastor na i-categorize ang mga tao sa loob ng simbahan. Kung sino po ang nakakaalam at nakakakita kung ano ang status ng isang tao sa loob ng simbahan, walang iba kundi pastor. Yung nakikita ni pastor, mga kapatid, amen, yung pagsisikap mo at nakikita ni pastor, mga kapatid, amen, yung pagiging willingness at pagiging activeness mo sa gawain ng ating Panginoon, mga kapatid, isang araw, sabihin sa'yo ni pastor, amen, may kakayahan ka na para humawak ng tao at mag-lead ng panibagong cell. Lalo na kung ang isang tao na naglilingkod sa Panginoon ay marami na siyang naaalagaan. Praise God. Tandaan po natin, mga kapatid, tayo po, pag tayo ay naging matured sa paglilingkod sa ating Panginoon, hindi na po, o iiwan na po natin, mga kapatid, na tayo po ang aalagaan. Kasi tayo po ay mag-aalaga na ng iba. Lahat ay magsabi ng amen. Praise God. Pag inasa nyo lahat kay pastor ang pag-aalaga sa lahat ng tupa sa loob ng simbahan, maagang mawawala si pastor. Kasi napakahirap po na tungkulin, mga kapatid. Kung bigyan ako ni Lord ng 500 tao, ako lahat ang mag-aasikaso nun. Okay? Ang hirap mag-alaga.
ng ganong karami. Pero kung kayo po ay natuto kung paano kayo mag-alaga ng mga kaluluwa, magiging magaang ang gampanin ng pastor. Bakit? Kasi marunong na tayo na mag-alaga sa iba. This is the reason why, mga kapatid, mayroon pong training sa loob ng church. Ito ang dahilan kung bakit tinitrain tayo, mga kapatid. Kasi yung bagay, alam niyo yung salitang training, parang si Brother Marvin yan eh. Ang isang bagay na hindi yan nakasanayan noon, pero dahil nagte-training, nasasanay siya. Tama ba, Brother Marvin? Praise God. Yung isang bagay na hindi mo nakasanayan, yan, meron tayong police officer dito. Bago nag-police yan, dumaan muna yan sa training. Tama ba? Hindi mo pwede mag-a-apply kagad. Gusto ko pong maging army, gusto ko pong maging PNP police, o dumaan ka sa training. Praise God. Kasi doon makikita kung talagang may puso ka doon sa gusto mong pasukan na trabaho. Everybody say amen. Mga kapatid, ganun din po sa loob ng simbahan. Hindi po pwede, mga kapatid, na gusto nating mag-work sa kingdom ng Lord na ayaw natin ng training. Praise God. Kasi pag tayo po ay dumaan sa mga training, tandaan nyo ha, tumataas ang value nyo sa paningin ng Diyos. Alam nyo ba yung mga tumataas ang ranggo? Hindi ho tumaas ang ranggo niyan agad-agad. May dinaan ng training ang mga yan. May mga process silang dinaanan para tumaas ang kanilang ranggo, mga kapatid. Amen. Bago nila nakuha yung medalya na yon, mga kapatid, dugo at pawis ang pinuhunan nila roon. Hanggang sa sila ay nag-success, mga kapatid. Bakit? Sapagkat dinaanan nila yung training. Kapatid, sa kingdom ng Diyos, may training. Kung sa mundo, pinahahalagahan ng training eh. Mga kapatid, imagine mag-a-apply ka lang, mga kapatid, ng tawag dito, service crew sa isang food chain. Praise God. Doon pa lang sa pintuan, te-train ka kung paano ka mag-estima ng tao. Na pagpasok ng customer, mga kapatid, dapat makita nila sa mukha mo. Mga kapatid, amen. Yung maamo, masaya, mga kapatid, welcome po kayo, pasok po kayo. Ine-entertain mong mabuti. Alam nyo, sa church, meron din pong ganyang training, mga kapatid. Subukan nyo, umatin kayo sa isang gawain, mga kapatid. Sabihin na lang natin okasyon na walang nag-i-entertain sa inyo. Ano kaya ang magiging damdamin nyo? Walang pumansin sa inyo. Tapos ang mga mukha doon, nalulungkot. Sinabi mo to, ano ba to? Birthday ba to o lamay? Kasi mga tao, parang yung mga Biyernes Santo eh. Hindi mo, wala kang makita na nakangiti eh. Pero kung makikita mo yung mga tao doon, pagpasok mo pa lang, meron na agad na kumaway sa'yo at bumati sa'yo. Masaya na wine-welcome ka. Kaya sila brother, yung kapatid natin, praise God. Pinabati dapat natin yan. Una kong nakita si brother, praise God, bro, kamusta na? Amen. Si brother Julius, bro, kamusta na? Praise God. Dapat lahat tayo nag-aagawan, mga kapatid, para batiin yung mga tao na dumadalaw. Kasi pagka yan, mga kapatid, naramdaman nila yung sense of belongingness, mga kapatid, mag-i-stay yan. Mananatili sa loob ng church yan, mga kapatid. Amen. Why? Kasi na-feel nila na sila ay belong para sila miyembro na ng pamilya natin. Lahat yung magsabing praise the Lord. Praise the Lord. O yan. Ano pangalan ni Brother? Ruel? Brother Ruel, dalaw kami sa inyo, Sabado, sabihan ko na si Sister Angela, na sa Sabado ay dadalaw. Dadalaw si Pastor. Baka dumanaw kay Brother Julius, nandun ka ba sa pesto mo, bro? Yan, praise God. Amen. Kung yung gustong sumama kay Pastor, pwede kayo sumama sa akin para
Dalawin natin itong mga taong ito at simulan po natin yung NBS sa kanila, mga kapatid. Praise God. Kasi Father, willing sa Sabado, sama ka sa akin, Father, para gagawin kitang tawag dito, assistant. Pastor, marami assistant. Praise God. Hallelujah. So, sino po yung taong ito, mga kapatid? No? Na may kakayahan, na kahit isa yung kanyang nadala, yung palang nadala niya, nakapag-akay ng 3,000. Imagine, mga kapatid, isang preach lang ni Pedro, 3,000 agad ang nadagdag sa kingdom ng ating Panginoon. Sino magsasabi, mga kapatid? Alimbawa, Sister Ditas, nag-share ng gospel, in-invite, mga kapatid, yung kanyang hipag. Amen. Praise God. Yung palang nadala niya, may kakayahan na magdala, hindi lang isa, 5. At may dadagdag pa yata, Sister, Praise God. Amen. 6 na kayo? O palakpakan natin si Lord. Pinapalakpakan yan, mga kapatid. Amen. Tandaan nyo, hindi lang po siya ang may kakayahan na magdala. Kasi ako, ikaw, tayong lahat ay may kakayahan na magdala kahit isa. Wala ka bang kaibigan? Sa Facebook nga, 5,000 ang friends mo, mga kapatid. Praise God. O ilan doon ang, amen, posible na madala mo sa karya ng Diyos, mga kapatid. Isa lang doon ang madala mo. Pero yung nadala mo, nagdala ng marami. Praise God. Hallelujah. Kaya wag po tayong, mga kapatid, papayag na hindi po tayo magmumultiply sa gawain ng ating Panginoon. Hallelujah. Kasi, malay mo, yung madadala mo sa mga future na panahon, magiging pastor yon. Mga kapatid, ako po sa Tarlac, may mga tao po doon na pastor na ngayon. Nung ako po ay nagpapastor doon, may tumanggap po doon. Kaya nagpapastor po sa Pangasinan. Mga kapatid, praise God. Kaya dito po, sa crowd, mga kapatid, amen, alam nyo kung sino ang mas maraming pwedeng makapagdala ng kaluluwa? Yung crowd. Kasi 80% po yan. At tayo po ay kabilang sa crowd. Everybody say amen. Part po tayo ng crowd, mga kapatid, Praise God. Kaya meron po tayong kakayahan, mga kapatid, hallelujah, na, praise God, makapagdala ng isang kaluluwa. Amen. So lahat ba tayo magdadala ng kaluluwa kahit isa lang? Amen? Praise God. Sabihin na lang natin sa loob ng isang taon, may nadala kang isa. Kung tayo po, sabihin natin 50 tayo rito, ilan na tayo next year? Kung ang bawat isa ay magdadala ng isa, yung 50 magiging 100 na. Yung 100, next year, mga kapatid, nagdala uli. Yung 100 magiging 200 na. At yung 200, next year, magdadala ulit ng tigi-isa, yung 200 magiging 400 na. Maraming papasok sa kaharian ng langit. Amen po ba, mga kapatid? Maraming maliligtas. Amen, mga kapatid? Hallelujah, pasayahin natin ang Panginoon. Kailan nagiging masaya ang Diyos? Nagiging masaya lang ang Diyos pag may isang kaluluwa na makasalanan na nanunumbalik loob sa ating Panginoon. Hallelujah. Kaya kailan mo mapapangiti ang Diyos? Mapapangiti mo ang Diyos kapag ikaw ay nakapag-akay, nakapagdala ng isang kaluluwa sa harapan ng Diyos. Kasi ang katumbas po ng isang kaluluwa, hindi kayang tumbasan ng kayamanan ng buong sanglibutan. Napakahalaga ng isang kaluluwa. Amen. So, gusto kong ipakilala sa inyo, mga kapatid, ang taong ito. Si Andrew. Kapatid ni Andre. Kasi si Andre, may kapatid na Andrew. Andrew ang pangalan. Mga kapatid. Praise God. So, sino po ba ang taong ito? Sino po ba si Andrew, mga kapatid? Ito ang tanong. Who is Andrew?
Sino? Si Andrew, mga kapatid. Praise God. If we read the Bible in the book of Matthew chapter 10 verse 2, sinasabi po rito na siya ay isa sa 12 apostles. Amen. At kung saan, mga kapatid, sinabi po kung sino siya. Siya pala ay kapatid ni Pedro. Si Andrew ay kapatid ni Pedro. Siya ay isang disciple ni Jesus. Sino siya? Disciple ni Jesus. Hindi po siya tipo ng disciple na nag-preach sa crowd. Kasi only Peter, si Pedro lamang po, ang makikitaan natin, mga kapatid, na nagpi-preach sa crowd, sa marami, mga kapatid. Pero magugulat ka kasi siya po yung nag-preach sa 3,000 tao na tumanggap, nagpabaptize sa pangalan ng ating Panginoon. And Andrew was mentioned only in the Bible, mga kapatid, 13 times. Ilang beses? 13 beses. Ibig sabihin, hindi siya gaanong sikat. Hello? Hindi siya gaanong popular. Mga kapatid, hindi rin siya kilala. Pero maa-amaze ka dahil nagdadala ng tao kay Jesus. Hello, mga kapatid. Praise God. So si Andrew, mga kapatid, ano ang kanyang ginawa? Dinala niya yung kanyang kapatid na si Pedro kay Jesus. Sino ang nagdala kay Pedro? Si Andrew. Siya po ang nagdala, mga kapatid, amen, kay Jesus. Hallelujah. Siya po yung nag-akay sa kanyang kapatid. No? Kapatid niya itong si Pedro. Hallelujah. Ibig sabihin, kung walang Andrew, walang Peter. Everybody say amen. Amen. Praise God. Sino ba ang nagdala sa inyo kay Lord? Isipin nyo nga po, mga kapatid. Napasalamatan nyo na ba yung tao na yon? Yung tao pong nagdala sa inyo sa Panginoon, napasalamatan nyo na ba siya? Naisip nyo ba, mga kapatid, paano kung hindi kayo nasira ng gospel? Paano kung walang taong nagdala sa inyo sa ating Panginoon, nagpakilala sa inyo sa ating Panginoon? Ano na kaya ang buhay nyo ngayon kung walang nagpakilala? Amen. Praise God sa inyo, sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya kung meron pong Andrew, meron kayong Andrew, mahalin po ninyo yung tao na yun. Pasalamatan po ninyo yung tao na yun. Praise God. Alam niyo yung magandang karelasyon, yung karelasyon mo, dadalhin ka kay Lord. Hello? O kung kayo po mag-aasawa, mga senior citizen na iba rito eh. At saka may mga asawa naman yan. Praise God. Masarap na ang asawa natin makakilala kay Kristo. Kaya, huwag tayong titigil, iiyak natin sa Panginoon. Amen. Yung gusto nating madala, yung mga anak natin, gusto nating madala kay Kristo, huwag natin silang tatantanan. Ipag-pray mo yan. Praise God, sapagkat isang araw, hihipuin niya ng Panginoon, mga kapatid. Magugulat ka, sasama yan, mga kapatid. Hallelujah. A-attend yan sa cell group po ninyo. And eventually, tatanggap sa ating Panginoon Kristo. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Praise God. Alam niyo kung bakit si Andrew po, nadala niya ang kanyang kapatid kay Jesus. Kasi si Andrew, hallelujah, dinala niya ang kanyang kapatid. Praise God. Na sinasabi po rito, Andrew, Simon Peter's brother, was one of the two who heard, ang kanyang narinig? Si Andrew may narinig. Who heard what John has said and who had followed Jesus.
meron po siyang narinig, mga kapatid. Yung kapatid ni Pedro, praise God. Mga kapatid, who heard yung John, siya po yung forerunner ng Panginoon. Si John the Baptist po yun. Mga kapatid, praise God. Na kung saan, hallelujah, narinig niya si John the Baptist nangangaral, ipinakikilala si Jesus. Mga kapatid, si John the Baptist yung forerunner, tagapagpakilala kay Jesus. Amen. At narinig po ito ni Andrew. Kaya't, pinuntahan niya yung kanyang kapatid na si Pedro, praise God, na kung saan narinig niya ang patungkol sa Mesaya. Anong narinig niya? Narinig niya ang patungkol sa Mesaya. Ang ibig sabihin ng Mesaya, yun po yung Kristo. Yun po yung tagapagligtas, mga kapatid. Natin magsabi ng amen. Hallelujah. There are two habits of Andrew. Meron siyang dalawang habits, mga kapatid, na dapat aralin natin kung paano po tayo makaka-adapt, amen, ng ganitong klase ng habit. Number one po, yung habit, amen, ni Andrew ay yung habit of winning. Natin magsabing habit of winning. Alam mo, pag sabing habit, lifestyle na yun. Ang isang bagay, mga kapatid, na nakasanayan mo, lifestyle mo na yun. Ang ibig sabihin, kung halimbawa, magiging katulad po tayo ng iba, katulad ni Sister Criselda, habit na niya yung mag-invite. Pag meron tayong habit of invitation, mga kapatid, hindi pwedeng wala tayong madadala. Kasi kung sa 10, ang isa doon sumama sa'yo, hindi ka na 0. Everybody say amen. Praise God. So, kinakailangan lang, mga kapatid, maging habit po natin yung pag-win. Si Andrew ay may habit ng winning. He found the Messiah and he brought his brother to Jesus. Hindi lamang po tumigil. Tingnan nyo ha. Nung narinig niya, na-encounter niya ang patungkol sa ating Panginoon Kristo, hindi siya tumigil doon. Hindi po siya tumigil. Kasi kung tumigil siya, hindi niya nadala si Pedro. Sa halip, pinuntahan niya yung kanyang kapatid si Pedro at binalita niya ang patungkol kay Jesus. Hallelujah. Hindi lamang po siya basta nanatili na yung revelation patungkol kay Kristo sa Messiah ay tumigil siya. Hindi po. Praise God. Kasi with his encounter, he shared what he encountered. Ano man yung kanyang saksiyan, mga kapatid, ay isinare po niya ito sa iba. Hallelujah. So dito po, mga kapatid, kung tayo po ay magiging katulad ni Andrew, praise God, lalo na kung meron tayong leading ng Panginoon, share mo ang buhay mo. Alam nyo, yung sharing the testimony is enough to win souls for Jesus Christ. Sabihin mo lang kung ano ka dati. Sabihin mo lang kung ano yung pagbabago na ginawa siya ng Panginoon. Alam nyo, nung siniran ko po, ang nanay ko, kaharap ang mga kapatid ko, ang nasabi ko lang sa kanila kung paano ko binago ng Panginoon. Ayan, saksi yung kapatid ko, yung panganay namin. Kilala niya kung anong ugali meron ako. Nung araw, nung sinesermonan ako, kasi siya yung breadwinner namin eh. Siya yung nagtatrabaho. Isang araw, mga kapatid, sinesermonan ako, namamalansya ako ng damit ko. Ewan ko, natatandaan pa ni Sister to. Uminit ang ulo ko eh. Buti na lang yung plantya, nakakawit po yung cord, mga kapatid. Kasi, ganun ako dati, mga kapatid. Si Pastor Mer nga, ayaw kong pautangin ng tamales. Hindi lang tamales nung araw nun eh. Ginawa ko, makain ako, binalibag ko sa kanya yung plato. Gulat siya eh. Ganon po ako nung araw, nung hindi pa ako binabago ng Panginoon. Kaya nung sila po, nadala ko kay Kristo, naniwala sila sa akin. Bakit? Kasi nakita nila, binago talaga ng Diyos ang buhay ko. Ganon lang. Share mo lang. Sino ka ba dati?
Kung dati lasinggera ka, di ba? Sabi ni Mr. Johan, lasinggera nung araw, manginginom. Lasing sa alak, pero ngayon, lasing sa Espiritu ng Diyos. Amen. Mga kapatid, hallelujah. Yan lang, mga kapatid, makakawin tayo ng kaluluwa. Share mo lang ang kabutihan ng Diyos. Ano mga pagpapala na tinatanggap mo sa Panginoon? Hallelujah. Praise God. Alam niyo kung bakit tayo po nag-e-exist kasi may plano ang Panginoon. At tayo, nilagay tayo ng Diyos sa kanya-kanya nating lugar. Ang marketplace po natin ay yung mga nakapaligid sa atin. Everybody say amen? Amen. Praise God. Kung naghahanap ka ng masisira, nasa paligid mo lang. Kung maghahanap ka ng masisira, ang unang-unang sinesiran, yung mahal sa buhay. Di ba kung meron tayong gustong agad masira ng gospel at makasama natin sa langit, yung mga mahal natin sa buhay. Kaya huwag kang magsasawa. Patuloy mo silang idulog sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Kaya kung bakit kailangan po nating aralin at alamin, tuklasin, ano po mga kapatid, amen, ang katangian ng taong ito, meron po siyang habit of winning. Kapag meron tayong lahat nito, habit of winning, mga kapatid, amen, ang lugar na ito ay hindi po magkakasya sa mga kaluluwa na dadalhin ng Panginoon. Amen. Praise God at makakakilala kay Kristo. Hello, mga kapatid. Praise God, dapat meron tayong habit of winning. Hallelujah! Matutulungan po natin na mapalago ang gawain ng Diyos, mga kapatid, kapag tayo ay may habit ng winning. Katulad ni Andrew, meron po siyang habit of winning. Alam nyo ba, kilala nyo ba si Rick Warren? Si Rick Warren po, yung kanyang tatay, kahit may sakit na, wish niya bago siya mamatay ay mayroon pa siyang madala kay Lord. Imagine, mamamatay na lang yung taong yun. Tatay po ni Rick Warren, kilalang mangangaral sa Amerika, mga kapatid. Mamamatay na lang yung tatay niya, pero wish niya, meron pa siyang madala sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon. Ang isang kaluluwa na madadala natin sa Panginoon ay maaring magbunga ng maraming mga kaluluwa pa katulad ni Pedro. Everybody say amen. Amen. Praise God. Hindi mo kakayahang magdala ng marami. Paano yung isa na nadala mo sa Panginoon? Yun ang may kakayahang magdala ng marami. Praise God. Kapatid, ikaw ang pasasalamatan nila kasi kundi dahil sa iyo, yung taong nag-share sa kanila ng gospel, amen, hindi po mangyayari yung ganoong bagay, mga kapatid. Natin magsabi, praise the Lord. Hallelujah. Praise God. So ang puso ni Andrew ay mawin niya yung kanyang kapatid. Meron ba tayong pusong ganito? Salamat kay Lord, mga kapatid, nandito po yung panganay namin. Ayan, nire-recognize ko po yung panganay namin. Si Ate Cynthia. Praise God. Nagpapasalamat po kami kay Lord, mga kapatid, na ngayon po, nakaka-attend na po siya sa gawain ng Diyos. Although hindi pa niya lubos na naintindihan, mga kapatid. Hindi pa niya lubos na nauunawaan kung ano ba. Amen. Praise God. Yung mga bagay na ginagawa natin dito. But eventually, yan, Sister Diana, kung aalagaan mo, yung kapatid natin na yan, magmula sa NBS, tatawid sa JGS, at tatawid sa SFS. Amen. Makikita natin kung anong transformation ang gagawin ng Panginoon sa taong ito. Praise God. Hallelujah. O, kapag nawin po natin yan, meron na tayong vlogger na Christian. Amen. Ang kanyang iba-vlog, hindi yung niluto niyang ulam, mga kapatid, praise God, kundi every attend niya sa gawain, naka-vlog siya. I'm here in born-again church, worshiping the Lord. O, di ba mas maganda yun ang i-vlog mo? Si Kristo, yung mga taong nagpupuri sa Panginoon,
Na-advertise mo ang kingdom ni Jesus. Hindi kung anong vlog ang iba-vlog mo. Everybody say, praise the Lord. Amen. Pag yun ang ginawa po natin, matutuwa sa iyo si Kristo. Huwag mo nang hayaan kung ilalag ba nila, huwag mo nang pakialaman yon. Basta, napanood nila, nakita nila, nakatulong ka para i-advertise ang gawain ng ating Panginoon. Hallelujah! Gamitin yung cellphone nyo, i-post nyo, mga kapatid, itong bagay na ito, hindi kung ano-ano pinopost natin. O sino ba walang cellphone? Sino walang cellphone? Tuturo ko sa iyo kung saan makakabili. Praise God. Hallelujah. Post natin. O di ba? Ako natutuwa ako kapag nakikita ko na pinopost nyo yung mga gawain katulad na ito. Yung minamahday nyo, yung presensya ng Diyos, mga kapatid. Yung mga taong nagpupuri sa Panginoon. Yung mensahe ni Pastor. Pinipicturean natin, tapos pinopost natin, mga kapatid. Yun ang magandang ipinopost. Everybody say amen. Okay, so mag-post tayo ng kung ano-ano. Post na natin to. Ito na i-post natin. Pasikatin natin si Jesus. Hello? Kung meron tayong pasisikatin dito, si Jesus yun. Hindi si pastor na naka-Amerikana. Si Jesus. Mga kapatid, ang pasisikatin natin. Pangalawa, mga kapatid, na habit. Amen. Praise God. Hallelujah. Sino po yun? Si Andrew na may habit of witnessing. Amen. So ano meron kay Andrew? Witnessing. Hallelujah. Praise God. Ang isang tao na nadala natin sa Panginoon can make a difference. Can make a difference. Pwedeng kumuha ng panibang story, mga kapatid. Sa Christian world, mga kapatid, katulad ni Pedro, isang tao na nadala ni Andrew, pero gumawa ng malaking history, mga kapatid. Amen. Sa Christian world. Hallelujah. Praise God. Bakit niya nagawa yan? Sapagkat, amen, meron siyang habit of witnessing. Witnessing. Ang ibig sabihin, ang witness niya ay si Jesus. Natagpuan niya, narinig niya itong Jesus na ito na Kristo ay kaniyang narinig. Hallelujah. So, alam niyo ba itong taong ito, mga kapatid? Kilala niyo ba ito? Sino siya? Si Edward Kimball. Sino po ang taong ito, mga kapatid? 1800, o to be exact, 1858, itong si Edward Kimball, alam nyo, ano ang kanyang gampanin sa loob ng church? Isa po siyang Sunday school teacher. Parang si pastor, no? Hindi lang nagpipreach, kundi nagtuturo sa Sunday school. Anong oras tayo sa linggo? By the way, baka makalimutan ng lahat. Kasi nagkaisa kami kanina na ang Sunday school po natin ay mag-start po tayo ng 9 a.m. 8:30, may libreng kape at tinapay. Para dito na kayo mag-almusal. 8:30. Mag-start tayo ng 9. Kaya, ang usapan, before 12 tapos na. O kaya, yung darating mga kapatid ng 11:30, kamayan na yun. Wala na kayong abutan, mga kapatid. Praise God. So, anong purpose? Kasi sa hapon, meron kaming training. O meron tayong training. Ang training po ay invited sa lahat. Hindi lamang po, kasi crowd po ang unang-unang target ng Panginoon. Sa crowd, kinaklasify pa ng Panginoon yon. Kung sino po yung magiging core at sino po yung magiging inner. Okay? Kaya, I invited, brother, yung mag-asawa at sino pa man sa atin dito, na yung process ninyo ay matatapos ninyo yan.
kapag nagtuloy-tuloy po tayo every Sunday. Tapos po yan at magle-level up po kayo. So, isa po siyang Sunday school teacher sa Boston. Okay? So, dito po mga kapatid, sinimulan po niyang bumisita sa isang estudyante na kung paanong ang estudyanteng ito, mga kapatid, ay isang clerk. Amen, sa shoe store. No? Isang clerk sa shoe store. Tindahan ng mga sapatos, mga kapatid. At itong taong ito, alam niyo kung sino to? Yung taong ito, na siniran. Isa lang ha? Na siniran ni Edward Kimball. Ito po yung kanyang siniran. Si D.L. Moody. Si D.L. Moody ay kilalang evangelist, mga kapatid. Amen. Nagpasimula, mga kapatid, na mag-invest ng oras itong taong ito, si Edward Kimball, para mawin po itong si D.L. Moody. At alam niyo po, 20 years later, si D.L. Moody, mga kapatid, ay naging evangelist at binisita niya ang London. Binisita ni D.L. Moody at London at doon po ay nagkaroon po ng isang great spiritual awakening. No? Kasi meron pong isa na nakinig. Sa kabila ng maraming tao, mga kapatid, na nakinig sa kanya, pero may isa sa nag-response sa pangangaral ni D.L. Moody. Alam niyo kung sino yun? Look. Siya si F.B. Meyer. Sa dami ng nakinig, pero wala po talagang pumokus at walang tumanggap, kundi iisa. Pero alam nyo, itong taong ito, mga kapatid, si F.B. Meyer, praise God, isa po siyang pastor. Pero during that time, discouraged na po ito, ayaw na magpastor. Siguro, mga kapatid, sa dami ng problema sa loob ng church, discouraged na siya para magpastor. Ayaw niya nang magpastor. Pero nung narinig niya, mga kapatid, praise God, si D.L. Moody, nung nangangaral, na-revive. Parang ikaw, di ba? May mga pagkakataon na discouraged ka na eh. Ayaw mo na eh. Pero nare-revive ka kapag ka naririnig mo ang mensahe ng lingkod ng Panginoon. Si F.B. Meyer ay na-revive, mga kapatid. Praise God. Kaya itong taong ito, nung na-revive, pumunta siya ng Amerika para mag-preach. At dito meron po siyang na-encounter na isang estudyante na na-save sa kanyang pagtuturo. Makinig po kayo, mga kapatid. Praise God. O yung kausap nyo, sabihin nyo, makinig sa akin. Makinig ka muna, Edu. Ha? Pag hindi ka nakinig, itatali ka ng anghel sa puno na maraming langgam. Makinig lang muna tayo. Makinig lang muna tayo. Okay. So, na-revive itong taong ito. Praise God. At alam niyo po, meron po siyang nasira na isang estudyante na sa kanyang pagtuturo ay tumanggap kay Lord. Kung makikita natin ang history, isa-isang tao lang. From one person to another, mga kapatid. From one person to another, ang tao po ay nakakakilala sa ating Panginoon. Sino po ang nasiran niya na isang estudyante, mga kapatid? Siya po ay si J. Wilbur Chapman. Sino po itong taong ito? Si Chapman po ay isang active, mga kapatid. No? Alam niyo ba yung YMCA? Ayan, parang awit, no? YMCA. Naging active, no? Praise God, si Chapman sa YMCA kung saan na-meet niya yung dinisciple niya na former basketball player na si Billy Sunday. Alam itong tao to, si Billy Sunday, isang basketball player na na-meet, mga kapatid, praise God.
ni Chapman. Siya ay na-disciple, mga kapatid, at naging revivalist sa isang krusada. Amen. At may isang businessman na habang si Sunday o Billy Sunday ay nangangaral, mga kapatid, sa krusada, may isang businessman na nakarinig, amen, during na umattend ng krusada. At ang taong ito, a year later, praise God, they decided na they need another crusade. At siya ay naimbitahan, mga kapatid, nila Mordecai, praise God, Mordecai Ham bilang isang speaker. Sino po itong si Mordecai Ham? Praise God. Bagamat nag-crusade po siya sa maraming tao, pero halos walang nag-response, maliban sa isa. Makinig tayo. Ang daming tao during that time sa kanyang crusade, pero merong isang 16-year-old na lalaki na tumanggap kay Kristo. Alam niyo kung sino yon? Kilalang kilala po ito. Amen. During 70s, 80s, ang taong ito ay si Billy Graham. Kailan po siya? Anong taon siya nung tumanggap? 16 years old nang tumanggap. Sa dami ng mga tao, mga kapatid na nakinig, pero itong batang lalaking ito, naging great evangelist during his time, mga kapatid, na gumawa ng kasaysayan, mga kapatid, amen, sa mundo ng Kristyanismo, praise God, ay naging isang influential Christian leaders during 20th century. At yan po ay si Billy Graham. Hallelujah. Maliit pa ako na naririnig ko na po yan, mga kapatid. Si Billy Graham. At marami talagang taong nakikinig sa kanya, mga kapatid. At maraming tao na tumanggap kay Kristo dahil po, amen, sa taong ito. Pero tandaan po natin, isang tao lang, ang madala mo sa Panginoon, ang mundo po ay pwede nating, amen, praise God, mabago sa pamamagitan, mga kapatid, ng isang tao na nagbigay ng kanyang buhay kay Kristo. Who is Andrew? Makikita po natin, mga kapatid, hallelujah, yung history, kung paanong, hallelujah, sa buhay ni Edward Kimball, sino nadala niya? Si D.L. Moody. Si D.L. Moody, nadala niya si F.B. Meyer. At si F.B. Meyer, nadala niya, mga kapatid, si Wilbur Chapman. Isang estudyante. Praise God. At isang baseball o kung siya man ay basketballista o kaya baseball player, siya po ay nakakilala kay Kristo. And then, si Mordecai, na isang businessman, mga kapatid, na tumanggap at sa pamagitan ng preaching ni Mordecai Ham, si Billy Graham ay tumanggap sa Panginoon. Sino mag-aakala, mga kapatid, na yung isang tao lang ang madala mo nag-preach sa crowd, sa malaking crowd? Sino mag-aakala, baka yung madadala mo magiging future pastor? Sino mag-aakala, mga kapatid, yung madadala mo, marami ring madadala sa ating Panginoon. Hindi ka nga nagdala ng marami. Baka yung madadala mo, yun ang magdadala ng marami. Praise God. Kaya, salamat sa Panginoon kasi, amen, katulad ni Andrew, dapat maging connector tayo. Connect natin ang tao kay Kristo. Amen? Praise God. Kung may relationship po kayo, ituro nyo ang tamang relationship because the greatest relationship is relationship with God. Yan ang pinaka-great o greatest relationship. Praise God. Sino po? Si Andrew, sharp shooter. O yan. Si brother nakakaintindi kung ano ibig sabihin nito. Actually, sinasanay po sila dyan na maging sharp shooter. Hindi bumabaril ka, wala naman tinatamaan, sayang ang bala. Ibig sabihin, mga kapatid, dapat sure
na mawiwin mo yung tao na dinadala mo sa Panginoon. Everybody say amen? Praise God. Dapat katulad ni Andrew, sharpshooter. Amen. Ano pa? Dealer. Praise God. And then, what next? A proclaimer. Prinoklama ni Andrew, mga kapatid. Amen. Patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Amen. Kaya tayong lahat, mga kapatid, hallelujah, maging katulad po tayo ni Andrew, maging connector tayo. I-connect natin ang tao kay Kristo. Kanino natin i-connect? Kanino? Kay Kristo, mga kapatid. Yan kung bakit mag-spend po tayo ng oras, panahon, para share ng gospel. Ulitin ko ng pangalan, ni Father. Rowel. Si Father Rowel, si Father Julius. Bakit kailangan mag-invest tayo ng time sa kanila? Kasi gusto natin silang i-connect kay Kristo. Kanino po? Kanino natin i-connect? Kay Lord. Amen. Praise God. Kaya, huwag kayo mag-alala ha. Kahit walang merienda si Pastor, okay lang, basta madalaw ko lang kayo. Amen? Praise God. Okay, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Amen. Huwag tayong papayag, mga kapatid, na hindi po tayo magbubunga. At least, meron tayong goal na kahit isang kaluluwa lang sa loob ng isang taon. Mabigat pa ba yun, mga kapatid? O maaring higit pa sa isang madala mo. Basta dapat, katulad ni Andrew, meron tayong habit. Ano yung dalawang habit, mga kapatid ni Andrew? Habit of? Ano yung habit ni Andrew? Winning at saka witnessing. Amen. Praise God. So, pagpalain po tayong lahat ng Panginoon. Tumayo po tayong lahat, mga kapatid. Hallelujah. So, after po ng ating